Unahin natin, itong si Jared Dillinger. Isa siya sa mga veterano ng PBA na nagsimula pa sa talk and text at nagkaroon ng magandang run noon bilang isang reliable wing player. Matapos ang ilang taon sa TNT, napunta siya sa Meralco at eventually naging bahagi ng Barangay Ginebra sa panahon niya na Ginebra na naging role player na lang siya, hindi na yung high scoring at athletic swing man na dati. Ngayon, nasa 39 years old na siya. Kung titingnan mo, ang galaw niya sa court ay makikita mong hindi na kasing bilis at kisig ng dati. May mga pagkakataon na hindi na siya masyadong ginagamit ni Coach Tim Cone sa rotation, usually sa mga garbage time o kung may injury na lang siya ginagamit. May injury history din si Dillinger na nag-limit sa kanyang player time sa mga nakaraang taon. At kung si Coach Tim Cone o yung Ginebra management practically decision na rin na i-let go muna siya. Bakit? Kasi may mga batang players na kailangan bigyan ng pagkakataon. Sayang din yung slot na pwede mong gamitin sa isang wing player na mas malakas tumakbo at may potential. Hindi na rin siya nakakatulong sa spacing o depensa gaya ng dati. Kaya sa tingin ko, malaki lang ang posibilidad na after this season, hindi na siya i-renew o baka magpaalam na rin siya sa Barangay Ginebra. Von Pesumal, ngayon punta kay Pesumal. Si Von Pesumal nga ay naging sharpshooter ng Ateneo na naging parte ng San Miguel Beerman at napunta sa Barangay Ginebra. Kilala siya bilang isang spot-up shooter pero sa Ginebra parang hindi talaga siya nabibigyan ng solid na role o consistent ng playing time kahit na nasa pagkakataon na nagkaroon siya ng minutes. Hindi na rin niya na ipapakita yung dating aasinta niya. May mga game na malamig ang kamay niya. Tapos limitado rin yung kanyang depensa. Sa sistema ni Coach Tim Cone, hindi kailangan ng shooter, kailangan marunong magdumepensa, magbasa ng laro at umayon sa triangle offense. Mukhang hindi si Pesumal ang dapat mag-adapt sa kanyang sistema, tapos marami na rin ibang option si Ginebra sa wing position. May Scottie Thompson ka, may Jamie Malonzo ka, may Jeremiah Gray ka na athletic, depensa at may tira din sa labas. Kung isipin mo, crowd na sa wing ang lineup. Kung ikaw ang management, hindi mo na siguro i-prioritize si Von Pesumal kasi may mga bata at mas versatile kang options. Well, malamang hindi na rin siya i-renew ng Ginebra at baka hanap na lang siya ng ibang team na mas angkop ang sistema sa kanya or baka mag-focus na lang siya sa ibang bagay sa labas ng basketball. Siyempre, last na si LA Tenorio, ang ating general na si Tenorio ay isa sa mga alamat ng Barangay Ginebra, the Iron Man ng PBA dahil sa kanyang consecutive games played streak. Pero alam naman natin lahat na dumaan siya sa malaking laban off the court. Nagkaroon siya ng cancer diagnosis at buti na lang naging cancer free na siya. Pero bumalik siya sa paglalaro kahit papaano. Ramdam mo na yung epekto ng edad at health issues niya. Nasa 13 years old na si LA at kahit sobrang galit pa rin niyang ibang floor general, hindi mo na rin maasahan yung explosive minutes na kaya niyang ibigay dati. Napansin mo na rin siguro na limitado na ang playing time niya at kadalasan ay may off the bench na siya. Si Scottie Thompson na ang gumagawa ng karamihan sa trabaho bilang point guard ng team. Kung titingnan mo yung future ng Barangay Ginebra ay kailangan ng mas batang court general na kaya magdala ng team sa loob ng mahabang panahon. Hindi rin natin alam kung magiging kailangan na maglalaro pa si LA Tenorio kasi baka plano na rin niyang magretiro at mag-focus sa coaching o sa pamilya niya. Malaki ang chance na pagkatapos ng season na ito ay magpapahinga na rin bilang player. Posibleng din na maging bahagi siya ng coaching staff na Tim Cone kasi mataas ang basketball IQ niya at leader din siya sa loob at labas ng court. Pero bilang active player, sa tingin ko malapit na ang katapusan ni LA Tenorio. Kayo, ano ang inyong masasabi dito? Siyempre, mawawala ba ang ating sentro? At pag-usapan natin itong si Japeth Aguilar, isa sa mga pinaka-athletic big men na nakita natin sa PBA. Kilala siya sa mga alley-oop, shot blocking at rim protection. Pero ngayon 36 years old na siya. Hindi na ganong consistent yung athleticism niya. Madalas na rin siyang ma-injure netong mga nakaraang season at hindi na siya palaging available sa lineup. May mga
laro na hindi siya makakalaro dahil sa knee issues o iba pang injuries. Bukod pa dyan, napansin mo na ba yung shift na laro ng Ginebra mas naging reliant sila sa big men na versatile. Gaya ni Christian Standhanier na wala na sa Barangay Ginebra na mas efficient sa post at sa half-court setup ni Coach Tim Cone. Si Japeth kahit athletic siya, minsan out of place na siya sa sistema lalo na kung hindi siya healthy. At kung titingnan mo ang future ng team, baka maghanap na sila ng mas batang big man na kayang tumakbo sa transition, mag-rebound at maglaro ng solid ng depensa. Hindi ko sinasabing guaranteed na mawala si Japeth Aguilar, pero kung sakali mang hindi na siya i-renew o matrade, practical na hakbang na rin yun para sa Ginebra. Pwede rin naman na magretiro siya o maglaro sa ibang team kung gusto pa niyang ipagpatuloy yung career niya, pero malaki ang chance na unti-unti na siyang humihiwalay sa pagiging franchise player ng Barangay Ginebra.